Eto, so magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel, no? So meron tayong gagawin ngayon isang Samsung 40 inches UA40H503 ER. So ito yung kanyang model. Then, lagay lang muna natin yung kanyang cover. Ang problema ng unit na to, meron naman siyang backlight. Tapos, wala siyang picture. So, na-stock natin. Ayun, di ba? Tumunog yung kanyang startup sounds, tapos wala siyang picture, nakadim lang yung kanyang screen. Okay yung kanyang backlight. Okay yung backlight niya. Ayan. Okay yung backlight. Okay yung startup sounds, pero walang picture, no? Ayan. So, check natin ngayon yung kanyang topboard. Yung kanyang topboard, oh. Check natin ngayon to. So, yung mainboard niya, maliit lang. Tapos, power supply. LEDs ribbon. Yan. Meron siyang dalawang flex ribbon na nagsiseparate sa kanyang left and right side ng ating panel, no? So, paano na tayo ng multi-tester. So, dito upon checking, meron naman siyang 12 volts. Ayan, from mainboard na B-in. Natin kung magdaan ng fuse. Meron pa rin, so okay kanyang fuse niya. So, check natin yung mga importanteng voltahe yung kanyang BGH supply. BGH supply, ayun, wala siyang BGH supply. Then yung kanyang ibang supply na BDD, so check natin yung BIN dito, BDD. BDD supply, check natin nasa na yun. So yung kanyang BDD supply, oh. Yung kanyang 15 to 16 volts, tingnan natin kung meron ba. So wala din siya. So wala yung kanyang BGH. So ibig sabihin niyan, kung wala yung BGH, the rest na supply wala rin yan, tulad ng BGL, BEE and EBEE, yung 8 volts niya. So check natin yung kanyang BCOM. Ito yung kanyang BCOM, eh. BCOM niya, wala pa rin yung BCOM, oh. Zero siya. So dito naman yung kanyang 3.3, natin kung meron pang pumapasok dito sa may 3.3 natin. So meron naman siyang 3.3, no? So ano natin, i-isolate natin to kasi pwede naman i-isolate natin yung kanyang panel, no? Kasi meron siyang dalawang ribbon na nagsiseparate sa from right to left side ng ating top board. So tingnan natin dito, i-isolate natin yung right side para malaman natin kung saang part or saang side tayo magpo-focus, no? Sa kanyang left side panel ba or sa kanyang right side panel. So, isolate natin yung panel para hindi tayo magulo, para hindi tayo mahirapan. Kailangan natin i-isolate tong kanyang panel para malaman natin kung saan banda yung may problema para doon tayo mag-focus. So, pag isolate ng panel, syempre, off natin yung unit. Ayan. Off natin yan, tapos tatanggalin natin yung kanyang dalawang ribbon na nagko-connecta sa kanyang left side ng ating top board. So wait lang. So ito, nakahang na po yung ating dalawang ribbon, no, na nagko-connecta from left to right side ng ating top board. Ayan. So saksak natin ulit. Tingnan natin kung tanggalin mo natin yung ating tester para hindi sagabal. Saksak natin ulit, tapos angat kung meron ba tayong nakikita. Wait, so meron siyang ano, yun, kita niyo ba? Yun, no? Meron siyang display, naka-display yung left side panel natin nung matanggal natin yung right side na ribbon, no? Ayan, right side ng ribbon. So, ibig sabihin yan, kasi nung mahang natin dito, nagka-display siya. So, ibig sabihin, nag-normal yung mga supply. Lumabas yung mga supply dyan kasi meron naman siyang display, di ba? Naka-display siya. So, ibig sabihin yan, ang problema, dito sa my side na to. So, ibig sabihin, okay yung left side natin. So, clear na to. Huwag na tayo mag-focus ito. Safe na yan. So, dito na po tayo mag-focus sa kanyang right side. So, anong gagawin natin dito? Check muna natin yung ano pa na to, na GIB panel. So wala po siyang clock signal, no?
Wala siyang clock signal pero meron po siyang side cope. So check natin muna yung mga supply dito. Check natin yung kanya mga dadaanan ng supply, yung BGS, BGL, BEE, EBEE, and BCOM. So check natin yung kanya mga capacitor dito kung meron tayong masukat na leak or shorted. So baka meron lang shorted na capacitor dito sa kanyang top cord sa side dito, no. So check muna natin tapos balik tayo. So continue tayo. And dito nang ma-check natin, meron po tayong nasukat na shorted na linya. Ayan, yung BEE lines natin yan. BEE line. BEE line, sukatin natin. Ayan, BEE line. Naka-buzzer na po yung tester natin. Tingnan nyo. Ayan, di ba? BEE line, check natin, di ba? Nagbabase, meron siyang 48 ohms. Ayan. So, nagbabase yung BEE line natin. So, ito yung nakikita nating nagbabase dito, maliban sa iba pang mga filter SMD capacitor dito sa may top board sa may right side. So balik rin natin yung tester natin para sigurado. Yan. Check natin ulit. Yun, buzzer pa rin, di ba? So itong BE line natin, papasok po yan sa bawat ribbon. Ito yung ribbon na naman. Bawat source scope. So itong flex na to. Bawat flex, meron po magsusupply na BEE supply dyan. So, dito, merong isang BEE na papasok. Dito naman, merong isang BEE rin na papasok. Then, dito naman, meron din isang BEE line na papasok. BEE supply. Tawag lang, BEE supply. So, yung 15 volts. So, ito yung kanyang supply sa may 15 volts dito. Yun. Shorted yung kanyang capacitor. Tapos, dito naman, wait. Ayun, shorted yung kanyang capacitor. Dito pala. Ito. Ayan. Shorted. And ito. Yun. So, tatlong capacitor lang po yung natin. Pwede nating isolate or i-hang up. Isa, dalawa, and dito naman sa side na to, sa inyo, nakalimutan ko saan na yung BE ito. And tatlo. Wait, yun. So, hindi natin kailangan na injectan pa to ng short killer, baka meron pa tayong madali. So, tatlo na naman. Yung short killer, pwede lang yun kapag nahihirapan ka talagang i-isolate or nahihirapan ka talagang hanapin yung short kung saan banda yung short niya. So, doon na tayo gagamit ng short killer. Pag ganitong linya lang, isang linya lang, tapos meron siya mga kapasitor, malamang nasa kapasitor yung problema niyan. So, pwede naman natin i-hang ng tatlo na yan para malaman natin kung saan banda, saan dito yung kapasitor na may problema. Pero ang gagawin natin, dito tayo magsisimula sa side na to, kasi ito yung pinakamalapit sa may, sa may source, di ba? Papasok yung supply dito sa kanyang ribbon, unang dadaanan ng supply, which is ang side na to. So, try natin. Dito tayo magsisimula. Pero kadalasan na experience natin, dito na side yung nakakaroon ng problema. Pero unahin natin dito, iiwan natin yung may gitna. Ayan. And so, dito mga boss, continue po tayo, no? And, eto, tinanggal po natin yung capacitor dito, di ba? Tinanggal po natin yung capacitor dito. Ayan. Ito yung capacitor dito, tinanggal natin. Ito na po siya. Ayan. Check natin yung capacitor dito na nakita natin short kanina, kung short pa rin ba. Kabuzzer yung tester natin, tingnan nyo. Buzzer siya, di ba? Ngayon, tutok tayo. So, nawala na yung buzzer, di ba? Wala na po yung buzzer. So, ibig sabihin, ito yung problema. Tumpak tayo. Tama yung analysis natin na kung saang side. Dito nga, yung sabi ko kanina, nauuna kasi itong side ng source scope dito, napapasukan ng supply pag nag-proliferated yung unit, no? Kaysa dalawang natira. So, dito tayo unang naghang. So, yun nga, tumpak yung ginawa natin. So, ito yung shorted, na capacitor. Ayun. So, hindi naman siya shorted. Nasa mga 30 ohms lang. Pero leak na po yan. Yan yung dahilan kung bakit babagsak yung supply
Kasi merong madidetect yung ating DC-DC na may problema dun sa linya ng kanyang pagsusupply, which is yung EBDD line. Ayun. EBDD ba? Tama ba tayo? Ano pala? Tawag na EBDD eh. So dito naman ang nakalagay dyan, BEE. So same lang po yan ng EBDD, 15 volts to 16 volts. Ayan, so lagay ko lang dito yung capacitor na shorted, then test na tayo. So hindi na tayo mag-check ng voltahe, titingnan natin yung kanyang display kung meron na ba. Ayan, so angat natin. Labas yung startup logo. Ayun, lumabas na yung HDMI input niya. And then, kala ko walang display pa rin Ayun. Ayun So wait lang. Ayun, so nagka-picture na po yung unit natin, back to normal na po siya, di ba? So buti na lang at doon lang yung capacitor lang yung naging problema. Yan. So dito, hanapan ko lang to ng pamalit. Kukuha tayo sa mga spare natin dito. Ayun, marami po yung Icon dito, top board dito. Hanapan natin yung SMD capacitor na dun sa linya ng EBDD line or BEE line. Yun yung kakahuyin natin, tapos ipapalit natin dito. Pero hindi ko napapakita yan kasi napaka ano lang. Yung ang importante is yung the way how we troubleshoot, kung paano natin troubleshoot yung unit natin. So ngayon, okay na po yung unit natin, and hanggang dito lang yung video natin Maraming salamat pala sa mga tsaga nanood. May God will as always. And this is your service Ryan Cruz Tech. See you in our next video. Bye bye.